Tito Dancho Love Story presents Drunken Girl Pretending as CEO's Girlfriend. Woo! Yeah! Malakas na hiyaw ni Carolina at mas lalong gumiling ng husto. Nasa birthday siya ngayon ng kanyang kapitbahay. Sumayaw siya ng budots at nag-twerk kahit iba naman yung music na pinapatugtog. Twerk lang siya ng twerk nang biglang may pumalo sa kanyang puwet. Napaigtad siya sa gulat. Kinsay naghampak sa akong lubot? Galit niyang tanong sa matigas na tono. Tinuro nila si Manong Timyong, ang matandang binata nilang kapitbahay. Namumungay na ang mata dahil sa kalasingan. Malawak na ngumiti ito sa kanya. Gumanti rin siya ng ngisi. Nilapitan niya ito at kinawing ang braso sa balikat dahilan kung bakit nagkalapit ang kanilang mga mukha. Amoy na amoy niya ang mabahong hininga ng matanda na bumubuga sa kanyang mukha. Muntik na siyang maduwal dahil sa bulok nitong hininga. Ngumisi ng malaki si Carolina bago inuntog ng malakas ang kanyang noo sa noo ni Mang Timyong. Hindi pa siya nakontento at sinuntok ang kaliwang mata nito at malakas na sinipa sa tiyan na ikinatumban nito. Nakangisi siyang dumukwang para pantayan ang mukha ng matanda na ngayon ay nakahiga na sa lupa at dumadaing. Hinila niya pataas ang buhok na ikinadaing nito. Binigyan niya ito ng isang suntok ang kanang mata dahilan kung bakit ito nawalan ng malay. Ayan, tigok na. Masaya niyang saad at tumayo. Pinagpag niya ang kanyang kamay at malawak na ngumisi sa mga tao. Tuloy ang inuman! Sigaw niya. Dahil bigla na lang tumahimik ang lahat, habang nanlaki ang mata. Agad namang pinatugtog ulit ang sounds at nagpatuloy sa pag-iinuman at kantahan na para bang walang nangyari. Oh, Carol, tagay. Nakangising tinanggap ni Carolina ang isang basong tuba na inalok ni Mang Dani sa kanya at inisang lagok. Pweh! Nalukot ang kanyang mukha dahil sa sobrang pait ng tuba. Wala ba tong Pepsi na hinalo? Bakit sobrang pait naman yata? Kanino nyo ba ito binili at ibabalik ko? Ipapainom ko lahat sa nagtitinda. Lukot ang mukang saad niya. Natahimik ang lahat ng tao sa mesa at kalaunan ay hilaw na natawa. Wala kasing pambili ng Pepsi, Day Carol. Kamot batok na sagot ni Mang Juanito. Busangot ang mukhang umalis siya sa mesa ng matatanda at naghanap ng ibang inumin. Saktong nakita niya sa may di kalayuan sina Junjun na nagiinuman. Napataas ang kanyang kilay nang makita ang kanilang iniinom. Wala ba akong tagay dyan? Walang hiya niyang tanong pagkalapit sa mesa. Carol, ikaw pala. Halika, maupo ka. Ito tagay mo. Alok ni Roy at binigyan siya ng isang tagay ng beer. Walang pagdadalawang isip naman niyang itong inabot at ininom. Naghihiyawan ang lahat ng tao sa mesa pagkatapos niyang lagukin ng isang tagay. Lumipas ang ilang oras at sobrang lalasing na siya. Umiikot na ang kanyang paningin at parang naduduwal na siya sa sobrang kalasingan. Uwi na ako? Lasing niyang paalam at tumayo ng pagewang-gewang. Tinapik niya mga balikat ng kanyang mga kasama na ngayon ay nakasubsob na sa mesa. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, uuwi na ako. Lasing niyang saad at naglakad na paalis. Habang pauwi ay kumakanta siya ng lumang tugtugin. Anong dapat kong gawin upang malaman mo
Malakas ang boses niyang pagkanta na halos bumulabog na sa mga kapitbahay na natutulog. Nahinto siya sa pagkanta at sumama ang timpla ng kanyang mukha nang makitang may tumatahol na aso sa kanyang harapan. Dahil sa irita sa ginawa nitong pagsingit sa kanyang pagkanta, ay pumulot siya ng isang malaking bato at binato ito ng malakas. Tinamaan ito sa puwet, dahilan kung bakit umiiyak itong tumakbo palayo. Hagikik niya nang makita ang pagkaripas nito ng takbo palayo. Yan, yabang kasi. Tumatawa niyang sabi at pasuray-suray na umuwi. Ay! Yoo! Malakas ang boses niyang sigaw sa labas ng pinto at malakas na kumatok na halos masira na ang pinto. Ikaw na bata ka! Lasing ka na naman! Rinig niyang asik ng kanyang ina sa loob at dali-daling binuksan ang pinto. Your gorgeous daughter is here! Pag-i-Ingles niya at dinupa ang mga braso. Mabilis nitong hinubad ang tsinelas at pinalo siya ng malakas na ikinadaing niya. Rico, nay! Mangiyak-ngiyak niyang daing. Pasok! Kababae mong tao, napakalasanggera mo! Nakapamewang nitong galit na sermon sa kanya. Umupo siya sa kanilang upuan na gawa sa kawayan. Nay, ayos lang yan. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Saad niya tumiga ng patihaya sa kawayang upuan. Pinagpapalo siya nito na napabalikwas niya ng bangon. Naiirita siyang napakamot sa kanyang ulo. Nanay naman nakasimangot niyang reklamo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa iyong bata ka. Mas namomroblema pa ako sa iyo kaysa sa mga kapatid mong lalaki Problemadong saad nito habang salubong ang kilay at nakapamewang sa kanyang harapan. Bumalik siya sa pagkakahiga at hindi pinakinggan ang mga sermon nito hanggang sa siya'y nakatulog. Carol! Bumangon ka na dyan at tanghali na! Nagising si Carolina dahil sa malakas na boses ng kanyang inang ginigising siya sa masarap niyang tulog. Ines siyang bumangon at tiningnan ang hindi na gumaganang orsan. Nay, 6:00 pa! Reklamong sagot niya kaya binato siya nito ng walis tingting. Mabuti na lang ay agad siyang nakailag. Ikaw na bata ka. May kasalanan ka pang ginawa kagabi tapos marami ka pang reklamo dyan. Hala, bangon at maghugas ka na doon ng mga pinggan. Galit nitong singhal at pinulot ang walis sa kanyang gilid bago naglakad palabas ng bahay para doon magwalis. Inis siyang napakamot sa ulo at pumuntang kusina. Naiinis niyang tinitigan ng mga maruruming plato na nakatambak sa maliit nilang lababo. Siya ang pinaghugas, hindi naman siya kumain dito kagabi. Hindi ka ba papasok ngayon? Tanong ni Juanita sa anak na si Carolina pagkatapos niyang magwalis sa labas ng kanilang bahay. May hangover pa ako, Nay. Masakit pa yung ulo ko. Bukas na lang po ako papasok. Sagot ni Carolina sa tanong ng ina at tinapos ang paghuhugas ng mga pinggan. Wala dito ang dalawa niyang kapatid dahil pumasok na mga ito sa paaralan. Dahil may pasok pa sila. Natutuwa siya sa kanyang dalawang kapatid dahil matataas sa mga marka ng mga ito. Hindi katulad niya dati na ang bababa ng marka. Dating classes lang kasi ang alam niya at recess. Hoy, nakikinig ka ba? Nabalik siya sa ulirat nang bigla siyang batukan ng ina kaya napangiwi siya sa sakit. Nanay naman nang babatok na lang bigla. Nakanguso niyang maktol. Abay, kung saan-saan na lang lumilipad yung utak mo kaya ayan. Ayan ang napala mo. Sa susunod kasi, makinig ka sa akin kapag nagsasalita ako dito. Hindi yung nagmumukha na akong tanga kakasalita tapos hindi ka naman pala nakikinig. Paggalit nitong sabi at iniwan siya sa kusina. Pinahiran niya ng tuwalya ang basa niyang kamay at pumasok sa maliit niyang kwarto. Isa lang talaga ang kakasya dito dahil sa liit. Naalala niya, ginawan talaga siya ng kwarto ng kanyang ama dahil hindi daw magandang tignan na nakikitulog pa siya sa kwarto ng mga ito dahil daw dalaga na siya.
Dapat raw may sarili na siyang kwarto, kaya gumawa ito ng paraan para magawa itong kwarto niya. Hinubad niya ang kanyang t-shirt dahil sa sobrang init at padapang humiga sa matigas niyang kama. Inaantok pa siya kaya gusto niyang bumalik sa pagkakatulog. Carol, pantayin mo tong bahay, mamamalengke muna ako. Rinig niyang habili ng kanyang ina. Carol! Nagbabanta nitong tawag. Oo na, wala namang mawawala dito sa bahay natin eh. Bagot niyang sagot at pumikit. Dahil inaantok na talaga siya at may konting hilo pa siyang nararamdaman. Hindi niya na narinig ang boses ng ina kaya batid niyang nakaalis na ito. Carol, hugasan mo itong mga gulay at magsasayang muna ako. Nagising si Carolina sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa malakas na sigaw ng ina galing sa kusina. Tamad siyang bumangon at sinuot ang kanyang damit. Iniinat-inat niya ang kanyang braso habang palabas ng kwarto at tinungo ang kusina. Nadatnan niya roon ang kanyang ina na abala sa paglalagay ng mga binili nito sa mesa. Andyan ka na pala. Hala sige, hugasan mo itong gulay at magsasaing ako. Puro ka na lang tulog, hindi ka man lang magsaing. Sermon nito sa kanya. Narerendi na ang kanyang mga tenga, kakasermon nito sa kanya. Kinuha niya ang mga pinamili nitong gulay at inilagay sa lababo at isa-isang hinugasan. Pagkatapos niyang hinugasan ng mga gulay, ay inilagay niya ito sa maliit na planggana. Nay, tapos na po. Saad niya. Iwan mo na lang yan at magluluto ako ng gulay ngayon pagkatapos ko magsaing. Sagot nito. Nilagay niya ito sa kanilang lamesa at pumunta sa sala at nanood ng TV. Antena lang ang kanilang gamit kaya GMA ang pinapanood niya. Carol, tulungan mo muna ako dito sa paghihiwa ng mga sangkap. Tawag sa kanya ng kanyang ina na kinakamot batok niya bago muling pumasok sa kusina. Oh, heto, hiwain mo. Utos ni Juanita kay Carolina at binigay ang sibuyas at kamatis. Kinuha ni Carolina ang kutsilyo at hiniwa ang mga ito. Una niyang hiniwa ang sibuyas kaya pikit mata niya itong ginawa. Sumisinghot-singhot niya itong nilagay sa platito pagkatapos mahiwa at sunod naman ay ang kamatis. Ano pa, Nay? Tanong niya pagkatapos niyang hiwain ang mga sangkap. Bumili ka ng patis doon. Nakalimutan ko kasing bumili kanina sa palengke. Utos nito at binigyan siya ng 20 pesos. Pinatay niya ang TV bago lumabas ng bahay. Pumunta sa tindahan ni Aling Maria. Tao po! Tao po, pabili! Sigaw niya nang walang makitang tao sa tindahan. Oh, Carol, anong atin? Tanong ni Aling Maria pagkapasok sa tindahan. Pabili po ako ng toyo yung malaki. Sagot niya. Heto. Saad nito sabay abot ng toyo. Binigay niya ang 20 at kinuha ang sukli. Pagkatapos ay bumalik na sa bahay. Nay, ito na ang pinabili niyo oh. Saad niya at binigay ang toyo at sukli. Bumalik siya sa sala at inion ang TV para manood ulit ng Eat Bulaga. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na siya ng kanyang ina upang kumain. Carol, halika na't kakain na tayo. Tawag nito kaya agad siyang pumasok sa kusina. Hinila niya ang isang silya at umupo. Siya nga pala anak, nagkita kami ng tita Lexie mo sa palengke. Nakauwi na pala siya galing Maynila. At tinanong ako kung gusto mo raw bang sumama sa kanya sa makalawa pabalik na Maynila. Agad nabitin ang akmang pagsubo ni Carolina nang marinig ang sinabi ng ina. Umawang ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mata. Talaga, Nay? Di makapaniwala niyang tanong. Hindi pa siya nakapunta ng Maynila at gustong-gusto niyang makapunta roon. Sabihin niyo po na sasama ako, maghahanap ako ng trabaho doon. Ang liit na sweldo dito eh. Sang-ayon niya. O siya, sige. Sasabihin ko sa tita Lexie mo kapag nagkita kami na sasama ka sa kanya sa Maynila. Mas mabuti na rin na umalis ka para naman magbagong buhay ka na. Nakangiting saad ng kanyang ina at nagpatuloy sa pagkain. Napanguso si Carolina sa sinasabi ng inang magbagong buhay.
para tuloy siyang bagong layang preso. Matagal niya na siyang nangarap na makapunta ng Maynila. Iniisip niya kung ano ang itsura ng Maynila. Base sa mga napapanood niya sa TV, malawak ito at may mga malalaking gusali. Excited na tuloy siya. Wala naman kasing mga gusali dito sa probinsya nila. Wala ring mall. Palengke lang meron sa kanilang probinsya at merkado. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, agad niya nang hinugasan ng mga pinggan at pagkatapos tumambay sa labas ng kanilang bahay. Uy Trixie, ang ganda natin ah. Sino naman ang nabiktima mo ngayon? Maloko niyang tanong sa kapitbahay nilang sa Trixie. Prosti ito at hindi lang ito nagtatrabaho sa gabi, pati na rin sa umaga. Ay, syempre wala ka na doon. Pabalang nitong sagot sa kanya at inikutan siya ng mata at naglakad palayo. Magka-AIDS ka sana. Malakas niyang pahabol na sigaw dito. Nilingon siya nito at sinamaan ng tingin ngunit pinakyuhan niya lang ito. Ano bang sinisigaw mo dyan, Carol? Tanong ng kanyang ina sa loob ng bahay. Wala, nay, wala. Tumatawa niyang sagot. Napakamaldita talaga niyang anak ni Juanita, kababaeng tao ang siga-siga. Oo nga eh, mas maangas pa nga yan sa mga siga sa kanto. Parang hindi babae. Sayang ang ganda kung totomboy-tomboy. Hay nako, ang dami talaga mga tsismosa nagkalat sa lipunan. Dapat dyan tinatahe mga bibig para hindi na makatahol. Pagpaparinig niya kina Aling Isyang at sa Tornina, habang tinitingnan niya kunwari ang kanyang kuko. Halika na Mare, uwi na tayo. Rinig niyang pag-aaya ni Aling sa Tornina kay Aling Isyang na agad naman tumayo at sumunod. Wala na talaga. Ang dami ng tsismosang pakalat-kalat sa lugar nila. Isang maling gawa mo lamang ay kalat ka agad. Napaismit si Carolina at padabog na pumasok ng bahay. Oh, anong problema mo? Tanong ni Juanita pagkapasok ni Carolina sa loob ng bahay nang makita ang busangot nitong muka. Wala nay. Iniisip ko lang kung paano ko puputulan ng tila yung mga tsismosa nating kapitbahay. Hay nako, pairap niyang sagot sa ina at pabagsak na umupo. Kinagabihan, dumating ang tita Lexie ni Carolina at personal siyang tinanong kung sasama ba talaga siya pabalik na Maynila. Si Lexie ay pinsan ng ama ni Carolina na nagtatrabaho sa Maynila bilang isang waitress sa isang restaurant. Ano, Carol, sasama ka? Doon, makakahanap ka ng magandang trabaho tapos malaki pa ang sahod. Kesa dito na sobrang liit lang ng kikitain. Kulang pa sa pang-araw-araw na bayarin. Saad nito. Wala namang problema kay Juanita na sumama si Carolina kay Lexie. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa pinsan ng kanyang yumaong asawa. Mabait rin si Lexie sa kanila. At minsan pa nga'y binibigyan sila nito ng pera. Sige tita Lexie, sasama ako. Pangarap ko rin kasing makapunta ng Maynila. Excited at malawak ang ngiti niya. O sige, final na yan ha. Tumangos si Carolina bilang sagot sa tiyahin. O siya, alis na ako. Juanita, alis na ako ha. At hinihintay na ako ng mga anak ko at asawa sa bahay. Paalam ni Lexie kay Juanita pagkapasok sa kusina. Aalis ka na kaagad. Dito ka na maghapunan. Nako, wag na. Hinihintay na ako sa bahay panigurado. Tanggi nito. Hala, sige mag-iingat ka. Oo, salamat sa pagpapatuloy. Sagot ni Lexie kay Juanita. Carol, ihatid mo muna ang tita mo sa labas. Utos ni Juanita sa anak niya, kaya tumayo si Carolina at hinatid ang tiyahin sa labas ng kanilang bahay. Huwag mong kakalimutan ha, sa makalawa na ang alis natin. Tumango siya sa paalala ng tiyahin. Oo tita, hindi ko kakalimutan yan. Sagot niya bago ito tuluyang umalis. Akmang papasok na sana ulit si Carolina sa loob ng bahay nang marinig ang pagtawag sa kanya. Carol! Bakit Roy? Tanong niya nang makilala ang tumawag sa kanya. Malawak ang ngiti nitong lumapit sa kanya. Birthday ni Trisha. Alika, pumunta tayo doon. May inuman daw sabi ni pareng Junjun. Pag-aaya nito sa kanya.
Kumislap ang kanyang mga mata nang marinig ang salitang inuman. Sandali at magpapaalam lang ako kay nanay. Aniya at pumasok sa loob ng bahay. Nay, punta lang ako saglit kina Trisha, makikikain ako. Birthday raw kasi nito ngayon. Paalam niya. Asus si ate, sabihin mo na lang kasi na makikiinom ka lang doon. Pambabara ni Jason sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mata. Wala kang baon sa akin bukas. Pananakot niya. Lo, si ate, hindi na mabiro. Kamot batok nitong sagot, inirapan niya ang kapatid at binalik ang tingin sa ina. Umuwi ka ng maaga. Saad nito na ikinalawak ng kanyang ngiti. Opo, Nay! Masayang lumabas ng bahay si Carolina. Inakbayan niya si Roy at inaya ng umalis. Pagkarating nila sa bahay ni Trisha ay marami ng tao. Uy, nandito na pala kayo! Aniya nang makitang nakaupo na ang kanyang mga barkada na sina Junjun. Nakangisi itong tumango sa kanya. Siyempre, kainan na to eh. Nakangisi nitong sagot na ikinangisi niya rin. Asan ang birthday girl? Tanong niya at hinanap ang nagbe-birthday. Sa totoo lang hindi naman niya close sa Trisha, ni hindi nga sila nagpapansinan nito. Maldita rin ito kaya ayaw niya sa ugali ng babae. Nasa loob. Sagot ni Ramon at ginuso ang loob ng bahay. Nagpaalam siya sa mga ito na papasok muna saglit. Sakto naman nakita niyang hihiwain na ni Trisha ang cake. Ako na! Presenta niya sabay agaw ng kutsilyo. Suminghap sa Trisha. Wala ka talagang modo, no? Hindi ka marunong mahiya. Hindi ka naman invited sa birthday ko tapos pumunta ka pa. Pangiinsulto nito sa kanya na pinalabas niya lang sa kabilang tenga. Ikaw na nga tong ginawa ng pabor. Ikaw pa tong galit? Taas kilay niyang saad. Kung isaksak ko kaya sa'yo tong kutsilyo sa lalamunan mo, baka panghuling birthday mo na to. Makikita mo. Banta niya na ikinalaki ng mata nito. Nakita niya ang bahagya nitong pag-atras kaya napangisi siya. At isa pa, hindi ko na kailangan ng paanyaya kasi ako mismo nag-imbita sa sarili ko. Dagdag niya. Mahinahon niyang hinati ang cake. Naghiwa siya ng malaki para sa sarili. Tapos na, akin tong malaki kasi ako naghiwa. Babosh, aniya at lumabas na ng bahay. Narinig niya pa ang sinabi nitong ang kapal. Pero dahil siya si Carolina, hindi niya ito tinamdam. Bandang 7:00 ng gabi nagsimula ang kainan sa bahay ng mga magulang ni Trisha na sinundan ng inuman at kantahan. Si Carolina ay nagtago ng 5 bote ng beer sa ilalim ng mesa upang hindi mahingian. Habang lasing na si Roy, tinanong niya si Carolina kung uuwi na ito. Ngunit nang tingnan niya ang oras sa kanyang pulsuhan, wala naman siyang relo. Sa sobrang kalasingan, dumukdok si Roy sa mesa, habang si Carolina naman ay biglang nahilo ng tumayo. Inakala niyang may lindol kaya gumapang siya sa ilalim ng mesa at doon nakatulog. Kinabukasan, nagising siya sa mainit na hininga ng isang aso sa kanyang mukha. Sa gulat ay mabilis siyang bumangon, ngunit nabagok ang ulo sa ilalim ng mesa. Dahil dito, napukaw ang kanyang mga lasing na kasama. Nang makauwi si Carolina, sinalubong siya ng sermon ng kanyang ina dahil sa pag-uwi ng tanghali. Nang tanungin kung anong oras na, sagot niya ay 6:00 dahil sinabi raw sa kanya na umuwi ng maaga dahil sa kanyang pilosopong sagot. Binatukan siya ng kanyang ina na tila hindi na alam ang gagawin sa kanya. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis ay halos ipagtulakan na siya ng ina. Imbis na malungkot ito dahil aalis na ang nag-iisang babaeng anak ay tuwang-tuwa pa. Nay, di mo ko pipigilan? Kunot noong tanong ni Carolina sa ina. Bakit naman? Pangarap ko to. Ilang gabi ako nanalangin na sana umalis ka na dito sa bahay para wala nang magbigay ng sakit ng ulo. Nalaglag ang panga ni Carolina dahil sa sinabi ng ina. Nay, parang pinapalayos mo na ako sa lagay na ito ah. Nakangawing ani Carolina. Sininghalan siya ng ina. Mas mabuti na rin ito para malayo ka sa mga barkada mong walang ibang ginawa kundi puro inom. Pahayag nito na ikinanguso niya.
Hinatid lang siya ng ina sa pier, pasakay sa barko. Katabi niya ang kanyang tita Lexie sa upuan pagkasakay nila ng barko. Bumigat ang kanyang dibdib dahil sa nararamdamang lungkot. Namiss niya bigla ang kanyang ina. Kahit pala gaano kabungangera ang kanyang ina ay mamimiss niya pa rin ito. Huminga ng malalim si Carolina at inisip na lamang na para ito sa kanyang pamilya. Nang makarating sila ng Maynila ay manghang-mangha si Carolina habang tinatanaw ang malalaking istruktura. At sa unang pagkakataon ay nakakita na siya ng mall. Para siyang batang sabik na sabik. Halos hindi mapirme ang kanyang mata sa isang bagay. Sobrang likot niya na halos ikinahilo na ng kanyang tiyahin. Ang ganda pala ng Maynila, Tita Lex. Namamangha pa rin komento ni Carolina kahit na nakarating na sila sa inuupahan. Nagagandahan ka pa ngayon? Kasi unang beses ka palang nakakakita ng mga matatayog na building. Pero kapag nasanay ka na ay magsasawa ka kagad. Sagot ni Lexie kay Carolina. Ito ang kwarto mo. Hati tayo sa bayad ng upa kapag nakapagtrabaho ka na at nakasweldo. Mamayang gabi, isasama kita sa pinagtatrabahuan ko. Patuloy na saad ni Lexie. Agad na nakaramdam ng tuwa si Carolina, hindi na siya makapag-antay na makapagtrabaho. Kinagabihan nga ay dinala siya nito sa pinagtatrabahuan. Nagulat pa siya nang malamang sa isang club ito nagtatrabaho. Akala ko ba isa kang waitress sa restaurant, Tita Lex? Kunot noong tanong niya. Pekeng tumawa ang tiyahin at napakamot batok. Sinabi ko yun para pagtakpan ng totoo kong trabaho. Dito sa club talaga ako nagtatrabaho. Isa akong dancer dito. Pero hindi naman ako nakikipagtalik. Huminto ito at nakangiwing ngumiti. Alam mo na, tamang haplos lang at halik. Ganon. Rason nito. Dancer rin bang magiging trabaho ko dito? Mabilis itong umiling. Hindi. Ikaw lang yung magsaserve sa mga customer. Hindi naman ako papayag na maging dancer ka dito, no? Ang laki ng tiwala ng ina mo sa akin. Ayoko namang sirain yun. Nakahinga siya ng maluwag sa sagot ng tiyahin. Siya nga pala, atin-atin lang to ha. Hindi to pwedeng makarating sa probinsya. Pakikiusap nito na ikinatango niya. Eto na ba ang sinasabi mong pamangkin mo, Lexie? Tanong ng baklang siyang manager raw sa club. Opo, siya nga po pala si Carolina. Magalang na sagot ni Lexie sa bakla. Sinipat nito ng tingin mula ulo hanggang paa si Carolina na ikinakunot ng noon ni Carolina. Required bang sipatin siya? Gayong server lang naman ang kanyang trabaho. Sige, pasok na yan. Agad na napangiti ng malaki si Lexie at tiningnan si Carolina. May trabaho ka na! Natutuwa nitong sabi. Tumango si Carolina at nagpasalamat sa baklang tumanggap sa kanya. Bukas, pwede ka na magsimula sa trabaho. Dapat 6:00 ng gabi nandito ka na. Tunog strikto ang tono nitong sabi. Tumango ulit si Carolina. Pagkatapos ng pag-uusap ay agad na silang umalis ng club at umuwi. Kinabukasan, naganda na si Carolina para sa trabaho. Pero bago iyon, nakipagkilala muna siya sa kanyang mga bagong kapitbahay. Medyo nanibago siya dahil Tagalog ang gamit nilang wika. Samantalang siya ay Bisaya. Dahil dito matigas ang kanyang pagtatagalog na labis na ikinaaliw ng kanyang mga kapitbahay. Lalo na nang ikinuwento niya ang kanyang mga kalokohan sa probinsya. Sa usapan, nabanggit ni na Aling Caridad at Aling Lolita ang grupo ng mga tambay sa kanto. Partikular si Jobert, ang matabang leader na may tattoo sa braso. Naalala ni Carolina na nakita nga niya ito kagabi. Matapos ang kwentuhan, bumalik siya sa kanilang apartment kung saan naghanda na ng pagkain ang kanyang tita Lexie. Pagsapit ng gabi, nasa club na sila para sa trabaho. Naiirita si Carolina sa kanyang suot na maikling palda na aniya ay hindi naman kailangan sa kanyang trabaho bilang server.
Habang dala ang isang bote ng mamahaling alak papunta sa VIP room, nakaranas siya ng pambabastos mula sa isang lasing na lalaki na sinubukang bilhin siya sa halagang 10,000 kapalit ng isang gabi. Galit siyang sumagot, pero nang pilit siyang hawakan ng lalaki, agad niyang hinampas ito ng bote sa ulo. Nagulat ang lahat sa nangyari at agad siyang sinigawan ng kanilang baklang manager na nagtanggal sa kanya sa trabaho, ngunit sa halip na magmakaawa, buong tapang niyang sinagot ito ng "No, I quit" at nag-walk out. Hindi niya pinansin na nag-aalalang tingin ng kanyang tita Lexi at dire-diretsyong naglakad palayo. Habang naglalakad, napansin niya ang isang gasoline station at biglang nagkaroon ng madilim na ideya. May ngiting pilya niyang ibinulong sa sarili. Akala mo hindi ako gaganti, ha? Bumili siya ng 1 galon ng gasolina at lighter sa tindahan. Sumisipol-sipol siyang naglakad pabalik sa club habang bitbit ang 1 galon ng gasolina. Lumiko siya sa isang eskinita na konektado sa likod ng club. Luminga-linga muna siya upang tingnan kung may tao ba. Nang wala makita ay mabilis niyang sinaboy ang gasolina sa iba't ibang parte ng club. Nang maubos ay agad niyang kinuha ang lighter sa kanyang bulsa at kinadlit. Malawak siyang ngumisi bago tinapon ang lighter. Mabilis na kumalat ang apoy kaya agad na siyang naglakad palayo sa club. Tumambay siya sa harap ng club at hinintay ang palabas. Hindi nagtagal ay nagsitakbuhan ng mga customer palabas at nagsisigawan sa takot. Mas lalo pa siyang napangisi, natutuwa siya sa nakita. Nang makita ang kanyang tita Lexi na tumatakbo, ay agad siyang lumapit dito. "Uwi na tayo?" Nakangiting tanong niya. Nagulat pa ito na makita siya. Pinanliitan siya nito ng mata. Bakit nandito ka pa? Akala ko umuwi ka na." Nagtataka nitong tanong. "Hinintay kita." Pagsisinungaling niya. "Ano palang nangyari?" Nagtataka kunwari niyang tanong. "Nagkaroon ng sunog. Hindi namin alam kung saan nagsimula." Nag-aalalang sagot ng kanyang tita Lexi. Tumango siya. "Hayaan mo na." Tanging sagot niya lamang. Problemado itong napakamot sa ulo. "Anong hayaan? Saan tayo kukuha ng pagkain at bayad sa upa natin? Saan ako kukuha ng perang ipapadala sa mga anak ko?" Mangiyak-ngiyak nitong tanong. Di maghahanap tayo ng ibang trabaho." Simpleng sagot niya. "O tapos, hanggang kailan tayo maghahanap? Hindi rin tayo sigurado kung matanggap agad tayo." Napakamot siya sa kanyang kilay. "Hayaan mo. Ako na ang gagawa ng paraan. Maghahanap ako ng trabaho bukas." Aniya. Breaking news. Ngayong umaga, isang sunog naman po ang naganap kagabi sa isang club. Base sa impormasyong binigay sa amin ng mga pulis, ay sinadya ang pagsunog ng club. Hindi pa matukoy kung sino ang may gawa dahil walang CCTV sa parte kung saan sinimula na ang pagsunog. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga kapulisan ang pangyayari. Napagpasyahan naman ng may-ari ng club na pansamantalang isara muna ito dahil sa laki ng damage na nasira. Rowena Makiling, nag-uulat. Malakas na suminghap si Lexi at mas lalong namroblema kung saan kukuha ng pera para ipadala sa pamilyang nasa probinsya. Habang si Carolina naman ay may ngiting tagumpay habang kumakain ng pandesal. Nanliit ang mata ni Lexi nang makita ang kakaibang ngiti ng pamangkin. Kagabi niya pa ito napapansin kaya naman tumayo siya sa harapan nito. "Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa pagsunog sa club?" Nang aakusan niyang tanong. Tanging kibit balikat lamang ang sagot ni Carolina sa tanong ng tiyahin. "Oh my God! Ikaw ang may gawa!" Nanlaki ang matang tanong ni Lexi. "Diyos ko, kabata ka! Paano na lang kapag may nakikita sa'yo? Makukulong ka, Carolina." Mas lalong lumalala ang problema ni Lexi
dahil sa ginawa ng pamangkin. Parang umikot yata ang kanyang paningin sa sakit ng ulo. Paano na tayo ngayon? Sa ginawa mong pagsunog, wala na akong trabaho. Sinara na ang club. Dagdag ni Lexi. Halos maluha na siya sa laki ng kanyang problema. Siya itong natatakot para sa pamangkin. Pero mukhang baliwala lang nito ang ginawa. Huwag ka mag-alala, Tita Lex. Sinabi ko naman sa'yo kagabi, di ba? Maghahanap ako ngayon ng trabaho. Ako nang bahala. Trust me like condom. Nakangising saad ni Carolina habang tinaas baba ang kilay. Nasampal ni Lexi ang noo at bumagsak ng upo sa tabi ng pamangkin. Tila lang hihina. Siguraduhin mo lang na makakahanap ka kagad ng trabaho dahil kung hindi, mapapalayas tayo dito at maging palaboy-laboy. Tumango si Carolina. Dala ang kanyang resume at biodata. Naghanap ng trabaho si Carolina sa iba't ibang establishmento. Ngunit puro negatibo ang sagot sa kanya. Una, sinabi ng security guard ng mall na tapos na ang hiring, kaya bumagsak ang balikat niya sa pagkadismaya. Sinubukan niya magtanong sa isang crew ng Jollibee, ngunit hindi rin sila tumatanggap ng bagong empleyado. Sa kabila ng matinding init at pagod, 3 oras siyang naglalakad-lakad para maghanap ng trabaho pero tila mailap ito sa kanya. Sa sobrang inis, malakas niyang sinipa ang isang bato sa daan. Ngunit laking gulat niya nang mabasag nito ang salamin ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada. Napamura siya at sinubukan tumakbo. Ngunit agad siyang nahila pabalik ng may-ari ng kotse. Isang galit na lalaki na agad siyang sinermonan. Pilit niyang idinahilan na hindi niya sinasadya. Pero hindi naniwala ang lalaki at sinabihang bayaran agad ang pinsala. Nang tanungin niya ang halaga, halos mahimatay siya nang malamang 100,000 ang kailangan bayaran. Dahil ang nasirang sasakyan ay isang Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng $458,000. Sa sobrang gulat, hindi makapaniwala si Carolina sa presyo ng sasakyan. Sinabi niyang wala siyang pera, pero iginiit ng lalaki na kailangan niyang magbayad. Kahit pa ibenta ang isa niyang kidney, nagpanting ang tenga ni Carolina sa kapal na mukha ng lalaki at nagsimula silang magsagutan. Sa huli pareho silang nagtataas ng boses dahil wala siyang may bayad at ayaw namang magpatalo sa argumento. Tagi-sampangan itong napahilamos sa muka. Bumibigat na ang paghinga at mariing kuyom ang kamao. Medyo natakot si Carolina dahil baka suntukin siya nito. Kaya naman niyang makipagsuntukan pero kapag ito ang kalaban niya ay wala siyang laban. Malaki at matangkad itong lalaki. Baka kapag sinakal siya nito ay mamatay agad siya. Ang laki pa naman ng mga braso at namumutok rin ang mga braso. Alright, I have something to propose. That way you can pay me. Let's get inside. Kumakalmang aya ng lalaki sa kanya. Napataas ang kanyang kilay dahil doon. Napuno ng kuryosidad ang kanyang utak. Kaya naman sumunod siya sa lalaki, papasok sa isang mamahaling restaurant. Anong proposal ba? Tanong niya nang makaupo. Hindi siya nito sinagot at tinawag ang waiter at nag-order. Tinanong siya nito kung ano ang gusto niyang kainin, kaya naman mabilis siyang namili sa menu. Itong beef steak, tapos ito at ito pa. Turo niya sa mga pagkaing Italian na ang hirap bigkasin ng pangalan. I will bring you to a party and you will pretend as my girlfriend. That's my proposal. After that, we're quits. You owe me nothing. Just one night and you'll be free from your debt. Tumango-tango siya. Deal! Ang dali lang naman pala ng gagawin ko. Kumpiyansa niyang sagot. Dumating ang waiter dala ng kanilang in-order. Nagningning ang kanyang mga mata at naglaway. Inalsa niya ang isa niyang paa at pinatong sa inuupuan.
Mabilis niyang kinuha ang kanin at inilagay sa kanyang plato, pati ang steak gamit ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang pagtikim ng kaharap. Inangat niya ang kanyang tingin at nagtataka itong tiningnan. Pinanlakihan siya ng mata. Bakit? Tanong niya. Bring down your feet and please use the fork and spoon. Matigas nitong utos sa kanya. Sininghalan niya ito. Sus, ano ka ba? Ganito talaga ako. Ma'am, here's the knife. Ito po ang gamitin niyo pang hiwa ng steak. Saad ng waiter na hindi pa pala umaalis. Winasiwas niya ang kanyang kamay na may kaning dumikit. Wag na, ibalik mo na lang yan. Para wala kayong maraming hugasan. Tanggi niya. Hilaw itong ngumiti sa kanya. Ayos lang ma'am, may tagahugas naman po kami. Umiling siya sa sinabi ng waiter. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maghugas ng pinggan? Based on my experience to ha, pero simula nang ipinanganak ako ang tagahugas ng pinggan sa amin at sobrang hirap na gusto ko na lang mag-give up sa buhay. Hindi natapos ni Carolina ang sasabihin nang sumigit ang lalaki. Leave, don't mind her. Saad nito sa waiter. Agad na tumalima paalis ang waiter, kaya napasimangot si Carolina. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Tanong niya. Cesar Devon Latico. Maikli nitong pakilala sa pangalan. Ako naman si Carolina Mendez. Nakangiti ng pakilala, bagot na tumango ang kaharap. Tiningnan nito ang relong pambisig at kalaunay tumayo. I'm going home. But before that, give me your number. Paalam nito at hiningi ang kanyang numero na agad niyang binigay. I'll just call you kung kailan tayo magkikita ulit. Saad nito at umalis. Matapos ubusin ng pagkain, lakas loob na lumabas si Carolina sa restaurant. Pero agad siyang pinigilan ng waiter dahil hindi pa siya bayad. Laking gulat niya nang malamang umalis na si Cesar. At iniwan siyang mag-isa para bayaran ng mahal na bill. Wala siyang pera, kaya napilitan siyang maghugas ng sandamakmak na pinggan sa loob ng 2 oras bilang kapalit ng bayad. Sa sobrang inis, pinangako niyang hindi na babalik sa restaurant na iyon at sinumpang papatayin si Cesar kapag nagkita silang muli. Pagka-uwi niya sa apartment, agad siyang sinalubong ng mga tanong ng kanyang tita Lexi tungkol sa trabaho. Sa halip na magandang balita, galit niyang ikinuwento ang malas niyang araw. Hindi siya nakahanap ng trabaho. Naloko pa siya ng isang lalaki at napilitang maghugas ng pinggan sa loob ng 2 oras. Sa sobrang pagod, halos hindi na siya makaupo na maayos at ramdam niya ang sakit sa kanyang mga paa. Sa kabila ng lahat, ayaw pang sumuko ni Carolina. Nang tanungin kung uuwi na ba sila sa probinsya, matigas siyang tumanggi. Hindi, wag muna. Sagot niya, naniniwala siyang may paraan pa para makahanap ng trabaho at makaraos sa Maynila. Hindi niya matatanggap na sa pangatlong araw niya palang sa lungsod, ay susuko na siya agad. Fuck! What the hell? Malakas na mura ni Cesar nang bigla siya makatanggap ng sapak kay Carolina. Nakapamewang na sinamaan ni Carolina ng tingin si Cesar. Gago ka? Alam mo ba kung anong sinapit ko sa araw ng pag-iwan mo sa akin sa restaurant na yun? Kinawawa ko, punyeta. Pinaghugas ako dahil hindi mo binayaran ang mga in-order mo. Iniwan mo lang ako roon na hindi pa bayad. Galit niyang sikmat. So, dapat binayaran mo. Walang pakialam nitong Saad. Sinapak niya ulit ito. Wala nga akong pera, diba? Saan ako kukuha ng pambayad? Tanga lang. Napapakit at napabuntong hininga na lamang sa Cesar. Tapos, tatawag ka na lang na parang walang nangyari? Bayaran mo ko ngayon din. Ang sakit ng paa ko kakatayo 2 oras. Kumunot ang noo ni Cesar pero hindi na nagreklamo. Humugot siya ng 5,000 sa pitaka at binigay dito. Eto lang? Huy, 10,000 ang bill. Tapos, 5,000 lang ang babayad mo sa akin?
Ano ka? Sinuswerte? Sarkastikong saad ni Carolina. Iritang dinagdagan ni Caesar ang pera. Yan, tumahimik ka na ha. Baka masapak pa kita. Hindi niya napigil ang saad. Inirapan ni Carolina ang binata. Oh, ano pag ginagawa natin dito? Bakit mo ko tinawagan? Tanong ni Carolina. Sumandal si Caesar sa backrest ng upuan at pinagkrus sa dibdib ang braso. We will now talk about what you will do at the party. First, reduce your habit and be formal. When you eat, don't put your foot on the chair and don't use hands when eating, because there are spoons and forks. When you are asked, answer properly. Huwag mong haluan ng katarantaduhan. Be a lady for one night. Seryosong wika ni Caesar. Yun lang? Ang dali-dali lang yan eh. Naningkit ang mata ni Caesar. Hindi siya naniniwala sa sinabi nitong madali. Wala siyang tiwala sa dalaga. Please, be serious even just once. My reputation depends on you. If you do something stupid, it will ruin my image. Nakikiusap niyang sabi kay Carolina. Oo nga. Wala kang tiwala sa akin eh. Bumuntong hininga si Caesar at tumango. We will also buy you something to wear to the party tonight. Mabilis na nabulunan si Carolina sa kinakaing spaghetti dahil sa sinabi ni Caesar. Tonight? Mamaya ng gabi gaganapin ng party? Nanlaki ang mata niyang tanong. Yes, so please, be serious. Uminom ng tubig si Carolina at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kinakabahan si Carolina dahil sa unang pagkakataon, a-attend siya ng isang mamahaling party. Dinala siya ni Caesar sa isang mamahaling boutique kung saan pinili nito ang isang eleganteng damit at accessories para sa kanya. Pati na rin isang full makeover. Wala siyang nagawa ng bilhin nito ang isang satin bodycon dress, sandal at saddle bag that worth $3,350, pati na rin earrings and necklace. Pagka-uwi sa apartment, halos hindi makapaniwala si Tita Lexie sa ganda ng kanyang pamangkin. Pak! Kabog na kabog ang aurahan natin ngayon. Tuwang-tuwang sabi nito habang si Carolina naman ay natatawa sa kanyang itsura. Pagsapit ng gabi, sinundo na siya ni Caesar. Napansin niya ang pagtingin nito sa kanya. Ngunit imbis na purihin siya, bigla itong nairita. Let's go. Irritable nitong sabi. Problema mo? Takang tanong ni Carolina. Buong biyahe nilang dalawa ay tahimik. At kahit tanong-tanong ni Carolina, ay hindi siya sinasagot ni Caesar. Para lang akong nakipag-usap sa hangin nito ah. Parinig niya. Pagdating nila sa venue, napansin ni Carolina na tila malalim ang iniisip na Caesar. Uy, ayos ka lang? Tanong niya rito. Dahilan para bumalik ito sa wisyo. Yeah, let's go. Sagot nito at pinagbuksan siya ng pinto. Pagpasok nila sa engranding mansyon, isang pamilyar na boses ang tumawag kay Caesar. Caesar! Napalingon sila sa lalaking nagngangalang Bruce, na may kasamang isang babaeng agad na tumitig kay Caesar, si Angelica. I'm glad you came. And who's this gorgeous lady? Nakangiting tanong ni Bruce. Agad namang ipinulupot ni Caesar ang braso niya sa bewang ni Carolina at ipinakilala siya. Carolina, my girlfriend. Namilog ang bibig ni Bruce habang nagbago ang ekspresyon ni Angelica. I'm glad that you found someone, sabi nito. Pero hindi nakalagpas kay Carolina ang kakaibang tono ng boses nito. Naramdaman niyang humigpit ang hawak na Caesar sa kanyang bewang, kaya palihim niya itong kinurot. Nakakasakit ka na ha? Mahina niyang bulong. I'm sorry. Sagot nito. Tumikhim si Angelica at ngumiti ng peke kay Carolina. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala sa'yo.
I'm Angelica, Caesar's ex-girlfriend. Ramdam ni Carolina ang pagmamalaki nito kaya agad siyang ngumiti. And I'm Bruce, her fiancé. Pakilala naman ng lalaki. Ngumiti si Carolina kay Bruce at saka muling tumingin kay Angelica. Nice to meet you again. I'm Carolina, Caesar's girlfriend. Aniya. At sinadya niyang bigyang diin ang Caesar's girlfriend. Nakita niya sumilay ang inis sa mukha ni Angelica. Kaya lihim siyang napangiti. Oh, ito na ang simula ng drama. Naisip niya habang si Bruce naman ay nagaya sa mesa kung saan naroon ang kanilang mga magulang. I never thought that you will immediately find a woman to replace my daughter Caesar. But because of your looks, I'm pretty sure there are many women who would love to throw themselves at you. But they just can't beat my daughter. I remembered how you knelt down and begged in front of us to not let Angelica marry Bruce because you love her so much. Natatawang kwento ng ginang nakaharap nila. Katabi nito si Angelica sa ngayon ay may ngiti sa labi. Stop bringing that topic, Lucille. You know Caesar's girlfriend is in front of us. And one more thing, my son as your daughter's fiancé, we must forget the past. Sa lubong ang kilay, na puno ng isa pang ginang na hula niya'y ina ni Bruce. Oh, come on, Agatha. I'm just telling the truth. Is it bad for us to revisit the past? You said? Giit ni Lucille at diniinan ng salitang nakaraan. It is. You should respect Caesar's girlfriend and my son. Respect us as Bruce's parents and respect Bruce as your daughter's fiancé. Giit ng ina ni Bruce. Natahimik ang buong mesa at bumigat ang atmosphere. Parehong madilim at mukha ng ginang at walang gustong magpatalo. Enough with this drama. We're not here para pag-usapan ang nakaraan. We're here dahil engagement party nila to. Puna ng matandang lalaki katabi ng ina ni Bruce. I agree with Fernando. And one more thing, it's embarrassing for the guests if they heard you two fight just because of the past. Segunda ng ama ni Angelica. Tumingin sa kanya ang matanda at humingi ng pasensya. I'm sorry for my wife's behavior, iha. Sana hindi mo damdamin. Lorenzo! Saway ni Lucille sa asawa. Enough, Lucille. Sita nito sa asawa. Are you okay? Bulong sa kanya na Caesar. Oo, ang awkward lang. Ang gwapo mo naman para pagtalunan. Nakangusong Aniya. Narinig niya ang pagtisk nito at ang pag-ayos ng upo. Good evening, everyone. Thank you for coming here tonight for witnessing this two lovely couples' engagement party. Angelica and Bruce. Congratulations for the upcoming wedding. But before that, pakinggan muna natin ang mensahe ng magulang nila. Nakangiting anunsyo ng MC. Sa kabila ng party na iyon ay nag-usap si Angelica at Caesar. What the hell, Angelica? Di makapaniwalang bulalas si Caesar sa gulat. Gulat na gulat siya nang bigla siya nitong halikan. Inaamin niyang may konting pagtingin pa siya sa babae. Pero hindi siya gagawa ng bagay na alam niyang ikakasira ng lahat. Tapos na siyang magmakaawa dito, napiliin siya. I love you, mahal pa rin kita, Caesar, ako na lang. Pagmamakaawa nito, umiling siya. No, we're getting married. And I have a girlfriend. I respect my girl. And one more thing, when I beg you not to try to marry him, did you listen? You just ignored my pleas. Now that I already moved on, you want to come back again. Umiling siya. I'm sorry, but I'm done with you. Aniya. Maluha-luha itong umiling. No, please. Come back to me, babe. I'm sorry. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang mag-back out ako sa kasal? Gagawin ko, just don't leave me.
Huwag mo naman akong ipagpalit sa makati at pangit na babaeng yun. You don't deserve her. Hindi mo deserve ang kung sinong babae. Ako lang ang babaeng para sa'yo. Desperada nitong sabi. Nagawa pa nitong pagsalitaan ng masama si Carolina sa harap niya. Hindi siya makapaniwalang tumitig kay Angelica. Hindi na ito ang babaeng minahal niya. Ibang-iba na ito. Stop this nonsense, Angelica. It's not funny. Seryoso ang mukha niyang sita. Hindi na siya natutuwa dito. No! How can you say that? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Dahil ba sa liit yung babaeng yun? Gusto mo bang alisin ko siya sa landas natin? Galit na tong sigaw. For God's sake, huwag mong pagsalitaan ng masama ang girlfriend ko. And don't you fucking dare to touch her. Ako makakalaban mo. Tagis ang panganyang banta. Umiiyak itong suminghap. So you really love that bitch? Hindi nito natapos ang sasabihin ng malakas niya itong sampalin. Nanginginig ang kanyang kamay at bumibigat ang kanyang paghinga. Narinig niya ang malakas na pagsinghap ng kung sino pero hindi niya ito nilingon. Stop this bullshit. I don't love you anymore. And I'm done with you. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Galit niyang tanong. What did you do to my daughter? Galit na tanong ng ina ni Angelica kay Cesar. Habang si Angelica naman ay hindi makapaniwalang nakahabak sa bisnging sinampal ni Cesar. Unang beses niyang maranasang pagbuhatan ng kamay ni Cesar, agad na dinaluhan ni Lucille ang tulalang anak at tinaplo sa mukha nito. Madilim ang mukha pabalik sa loob si Cesar para hanapin si Carolina. Gusto na niyang iuwi ang babae at gusto niya ring umalis. But to his disappointment, nauna na itong umuwi sa kanya. Mas lalong sumama ang timpla ng kanyang mukha dahil sa pangiiwan ni Carolina sa kanya. Hinugot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng dalaga. The number you have dialed is now unattended. Please try call later. Malakas na napahampas sa manubela sa Cesar sa sobrang inis. God damn it! Malutong siyang napamura at nagngit-ngit ang ngipin sa galit. Kinalma niya ang bumibigat niyang paghinga bago minaneho paalis ang kanyang sasakyan. Uuwi na lamang siya sa kanyang kondo at bukas na niya pupuntahan ang dalaga. Gusto niya ng sagot kung bakit siya nito iniwan na lang bigla nang hindi man lang nagpapaalam. For now, gusto niya munang ikalma ang sarili. Baka si Carolina pa ang mapagbuntungan niya ng galit. Kinabukasan, pinuntahan ni Cesar si Carolina. Ngunit nadismaya siya nang malaman niyang umalis na ito. Nalaman niya mula sa isang matanda na umuwi si Carolina sa probinsya dahil sa isang emergency. Alam niyo po ba kung saan sila pumunta ng tita niya? Tanong ni Cesar. At sinabi ng matanda na Bisaya ang lengguwahe nila. Nang tanongin ni Cesar kung kilala ba siya, sumagot ang matanda na siya ay her boyfriend. Nagulat ang matanda at sinabi, ang gwapo mo namang binata, iho. Bagay na bagay kayo. Nag-alala si Cesar at tinawagan ni Carolina ngunit hindi ito sumagot. Pagkalipas ng 2 araw, nakuha niya makontak si Carolina na may malamig na tono at sinabing, pakialam mo, at pwede ba? Huwag ka nang tumawag? Naguluhan si Cesar at tinanong, what's wrong with you? Ngunit pinatay ni Carolina ang tawag. Pagkatapos ng 1 linggo, desperado si Cesar at naghanap siya ng address ni Carolina. Sa wakas, natagpuan niya ito at nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Carolina sa Valencia, Ormoc. Pagdating ni Cesar sa bahay ni Carolina, sinalubong siya ng matandang babae at tinanong siya tungkol sa layunin niya. Nang malaman na matanda na siya ay boyfriend ni Carolina, nagulat ito at sinabi, Diyos ko, nakakagulat naman ito. Binigyan siya ni Cesar ng bulaklak at inanyayahan siya ang pumasok. Pagpasok, tinawag ni Juanita ang anak ni si Carolina. Nagising na magulo ang buhok
at suot lamang ang mahabang t-shirt. Paglabas ni Carolina, nagulat ito nang makita si Caesar at sumigaw. "Anong ginagawa mo dito?" Sinaway siya ng ina at iniwan silang dalawa upang magkausap ng pribado. Lumapit si Caesar kay Carolina at nagbigay ng komento. "Good morning. You look lovely in your morning mass hair." Naikinainit ng mukha ni Carolina. Nakakonscious siya sa kanyang hitsura. Hindi rin siya makapagsalita dahil takot siyang maamoy nito ang kanyang hininga. Bagong gising siya at hindi niya alam kung amoy imbornal ba ang kanyang bibig. "I'm here to ask you why you left me that night at the party without saying goodbye. 1 week and up without hearing your explanation is driving me crazy. Then, when I arrived the next day at the apartment where you were staying, you were gone. I'm mad. Really, I'm angry because you left me suddenly. I'm mad at you because you didn't even hear what I wanted to say." He stopped for a while bago nagpatuloy. That, that I like you." Nalaglag ang panga ni Carolina sa gulat. Hindi siya makapaniwalang gusto siya ng binata. Akala niya ba'y si Angelica ang gusto nito? Agad na bumalik ang kanyang inis sa binata nang maalala ang huling nakita. "Talaga lang ha? Kung hindi ko lang nakita ang halikan niyo ni Angelica sa gabing yon, maniniwala pa ako sa'yo. Pero dahil nakita ko, hindi na ako naniniwala." Inis niyang sagot. Bahala na kung amoy imbornal ang kanyang hininga basta mailabas niya lang ang kanyang galit. Hinawakan ni Caesar ang magkabilang braso ni Carolina at hinaplos upang pakalmahin ang dalaga. Nanindig ang balahibo ni Carolina dahil sa init ng magaspang na palad ni Caesar na dumampi sa kanyang balat. Mariin siyang napalunok. "Is that what makes you angry? That you left me all of a sudden? I can give you an explanation about that. First, I didn't mean for it to happen. I was surprised when she fooled me when I followed you to the comfort room. She said she just wanted to talk to me one last time, so I gave in. I didn't think she would kiss me. I was surprised, so I didn't push her away immediately. I'm sorry. I swear, I didn't like her kiss. I even slapped her when she insulted you and called you names in front of me. I hate her for that. You're so precious to me. No one can insult you." Mahabang paliwanag ni Caesar sa malambing na tono. Hindi nakasagot si Carolina para siyang napipi. And I'm here to officially court you." Anunsyo nito na ikinalaki ng kanyang mata. Court me? Di makapaniwala niyang tanong. Nakangiting tumango si Caesar. Pinulupot niya ang braso sa bewang ni Carolina at hinila ito palapit sa kanya. Kaya nagtama ang kanilang dibdib. Kunting distansya na lang ang meron sa pagitan ng kanilang mukha. "Yes, I won't let you go after you make my heart beat again. You still haven't paid your debt. You can only pay when you let me court you. And when you say yes to me, you healed my wounded heart. You lifted me up when I was down. I thought there would be nothing better than Angelica in my life. But I was wrong. I was wrong because you are way better than her. No one can match you." Tumibok ng malakas ang puso ni Carolina at lumambot ang kanyang muka. Namuo ang luha sa kanyang mata hanggang sa pumatak. Sobrang insecure niya sa sarili nang makita si Angelica. Sobrang ganda nito na akala niya'y wala siyang panama. Pero na-realize niyang may iba't ibang katangian at ganda ang bawat isa. She believes that we're beautiful in our own way. That's why from now on, she will embrace her beauty and appreciate it more. Matamis na ngumiti si Carolina kay Caesar. Sabay sabing, August 3,
is our Mansory. Sinasagot na kita. You're my boyfriend now, Caesar de Pont Latico. The end. If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!